Karl Anthony Towns, ang ipapalit kay Kristaps Porzingis. Andre Iguodala, bakit hindi pwedeng sunod na coach ng Warriors? At Steve Kerr, hindi na babalik. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung fan ka ng Warriors, hindi pwedeng hindi mo ito malaman. Kaya tara, himayin natin isa-isa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang Golden State Warriors handang isugal ang lahat para lang makuha si Karl Anthony Towns? Kapag nawala si Kristaps Porzingis, si Karl Anthony Towns ba talaga ang sagot? O ito ang magiging desisyon na tuluyang magpapabagsak sa Warriors dynasty? Alam naman natin na ang Golden State Warriors ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon ngayon. Habang tumatanda si Stephen Curry, mas lalong umiiksi ang championship window nila. At ngayon, isang malaking problema ang kinakaharap nila, ang kawalan ng solid na big man. Si Kristaps Porzingis, isang stretch big na perfect sana sa sistema ng Warriors. Kaya niyang mag-spacing, kaya niyang mag-score at swak sa modern basketball. Pero ang problema, hindi sigurado kung babalik siya. At kapag nangyari yon, mawawalan ng direksyon ng Warriors sa kanilang front court. Dito na papasok si Karl Anthony Towns, isang superstar big man, isang 20-plus point scorer, isang player na kayang mag-shoot ng tres na parang guard. Sa papel, perfect fit. Pero sa totoong buhay, hindi ganun kasimple. Para makuha si Towns, hindi lang basta trade ang kailangan. Kailangan mong magbigay ng star player, posibleng si Draymond Green, mag-sacrifice ng depth, at higit sa lahat, magbayad ng halos $60 million per year. Isipin mo yon, isang player na kukunin mo, pero kapalit ay halos buong future ng team. Oo, magaling si Towns, walang duda, pero sa depensa, consistency, playoff impact, hindi ito guaranteed championship move. At kung mali ang desisyon, pwedeng ma-stuck ang Warriors sa isang napakamahal na kontrata na hindi nagdadala ng titulo. Ang totoo, hindi lang si Towns ang issue. Ang tunay na tanong ay, ano ba talaga ang direksyon ng Warriors? All-in ba sila para sa last run ni Curry? O magre-rebuild na ba sila dahil hindi mo pwedeng gawin pareho? Habang iniisip natin ang posibleng trade na to, hindi maiwasang maalala ang mga panahong dominante ang Warriors. Untouchable ang sistema nila. At halos siguradong contender sila taon-taon. Pero ngayon, parang nasa dulo na sila ng isang era at bawat desisyon, pwedeng maging huling hakbang nila bilang contender. Kung ikaw ang Warriors, isusugal mo ba ang lahat para kay Towns? O pipiliin mong protektahan ang future ng team? Dahil minsan, ang pinakamahirap na desisyon, hindi yung pagpili ng superstar, kundi yung pagtanggap na hindi na kayo ang dating hari ng liga at ngayon, nasa kamay ng Warriors ang kanilang kapalaran. All in ba? O let go na? At ngayon, para sa mga hindi pa updated, si Steve Kerr ang isa sa pinaka-successful na coach sa modern NBA. Sa ilalim ng kanyang sistema, naging unstoppable ang Warriors, lalo na kasama si Stephen Curry. Pero ngayon, ibang kwento na. Ayon sa bagong report mula sa Sporting News, may malaking duda na kung babalik pa si Kerr next season. At hindi lang to simpleng rumor. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan na rin ng maraming tao sa loob ng liga. Sa report, sinasabing magkakaroon ng crucial meeting si Steve Kerr at ang Warriors management sa mga susunod na araw. At dito na raw posibleng magdesisyon kung magpapatuloy pa siya o tuluyan ng aalis. Ang mas nakakagulat, hindi raw ito aabot ng ilang linggo. Days lang. Ibig sabihin, anytime. Pwedeng may lumabas na announcement. At kung mangyari ito, hindi lang basta coaching change ang mangyayari. Isang ERA ang matatapos. Mas lalo pang naging seryoso ang sitwasyon nang magsalita si Draymond Green. Ayon sa kanya, parang ramdam na raw ng team na this might be it. Kung iisipin mo, kapag mismong players na ang nagsasabi nito, ibig sabihin, may nangyayari na talaga behind the scenes. Hindi na ito haka-haka lang, may bigat na ang usapan. Ngayon, tanong ng lahat, bakit nga ba posibleng umalis si Steve Kerr? Una, contract situation. Wala pa siyang bagong kontrata. So technically, pwede siyang umalis anytime. Pangalawa, burnout. Isipin mo, halos isang dekada siyang nagko-coach sa pinakamataas na level. Pressure, expectations, championships, lahat yan dala niya. Pangatlo, pagbaba ng performance ng team. Hindi na dominant ang Warriors tulad dati. Maraming injuries, inconsistency, at aging roster. At pang-apat, need for change. Minsan, kahit gaano ka-successful ang sistema, darating ang panahon na kailangan ng bagong boses. At si Kerr mismo ang nagsabi nito noon.
Kung ito na nga ang katapusan, ano ang iiwan ni Steve Kerr? 4 NBA championships, isang dynasty kasama ang Warriors, at isang sistema na nagbago sa basketball, ang small ball era. Kasama niya sina Curry, Klay, at Draymond na buo ang isa sa pinaka-dominant team sa kasaysayan ng NBA. Hindi lang siya coach, isa siyang architect ng modern basketball. At ngayon, isang shocking rumor ang kumakalat ngayon sa NBA. Paano kung ang susunod na head coach ng Golden State Warriors ay isang dating player nila? Oo, tama ang narinig mo. Si Andre Iguodala papalit kay Steve Kerr? Ang rumor na to ay nagsimula mula sa isang insider report kung saan nabanggit ang pangalan ni Iguodala bilang posibleng candidate. Pero eto ang hindi sinabi ng karamihan. Hindi siya main candidate, hindi siya frontrunner, at lalong hindi siya priority ng Warriors. Sa report mismo, ang term na ginamit ay outside the envelope candidate. Ano ibig sabihin nun? Parang idea lang, parang what if scenario. Hindi actual plan ng team. Pero dahil sa social media, biglang naging headline, Iguodala next head coach. Kaya nagkaroon ng maling impression ng fans. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit medyo malabo itong mangyari. Una, si Iguodala, kahit napakatalino niya sa basketball, wala siyang coaching experience sa NBA. Pangalawa, ang Warriors ay nasa win now mode pa rin. Hindi sila mag-e-experiment basta-basta sa isang rookie coach. At pangatlo, maraming mas experience options sa market. Assistant coaches, former head coaches, NCAA champions. So realistically, mas may edge ang mga yon kaysa kay Iguodala. Ito ang classic example ng NBA rumor gone wrong. Isang maliit na detail. Kinuha out of context. Ginawang malaking balita. At dahil pangalan ni Iguodala, yan, Warriors legend. Mas madaling kumalat. Mas maraming na hype. Pero sa totoong report, hindi siya focus. Mention lang siya. At yun ang hindi nakita ng karamihan. Sa ngayon, ito ang reality. Walang pang-official na aalis si Kerr, walang confirmed coaching search, at walang solid candidate na pinipili. Ibig sabihin, lahat ng to, speculation pa lang. Pero syempre, hindi natin pwedeng i-ignore ang possibility na balang araw, maging coach si Iguodala dahil kilala siya bilang high basketball IQ, leader sa locker room, isa sa pinaka-respetadong players sa Warriors history. So ano ang pinaka-takeaway natin dito? Hindi lahat ng viral news ay totoo. Kailangan laging may context. At sa ngayon, hindi si Iguodala ang susunod na coach ng Warriors. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Kung sakaling umalis si Kerr, gusto mo bang makita si Iguodala bilang head coach? O mas gusto mo ng experienced coach? Comment down below mga ka-Dub Nation. At kung nagustuhan mo ang video na to, like, subscribe, at share mo na rin para mas marami tayong NBA fans na ma-inform. Peace out!